This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. He that eateth of this bread shall live forever. Mga kapatid, magandang hapon sa inyo. At ako po'y masaya na andito tayo muli para na matuto sa salita ng Diyos. Makapagbahagi po ako ng aking karanasan na magbigay din po sa inyo ng inspirasyon, ng gabay at mga aral ng ating Panginoon. Sa hapon pong ito ay maganda po yung ating topic. Nais mo bang malaman kung paano ka makakatulong na isulong ang adhikain ni Kristo at ng kanyang simbahan? Sa Doktrina at Mga Tipan, Section 78, verses 1 hanggang 7, maaari akong tumulong na isulong ang adhikain ni Kristo at ng kanyang simbahan. Sa Doktrina at Mga Tipan, Section 78, tinuruan tayo ng Ama natin sa langit kung gaano kahalaga na tayo'y magkaisa sa iisang adhikain. Ang itaguyod ang kanyang gawain sa lupa. Noon, inuutos ng Panginoon kina Joseph Smith at sa mga lider ng simbahan na magtayo ng storehouse at palimbagan upang matustusan ang mga pangangailangan ng mga miyembro at maiangat ang espiritual at temporal na kalagayan nila. Sa ngayon, kahit wala tayong palimbagan sa ating mga tahanan, marami tayong paraan para tumulong sa adhikain ng simbahan. Maaari tayong maglingkod sa ating pamilya at komunidad, magbahagi ng ebanghelyo online, magbigay ng tulong sa nangangailangan, at patuloy na mag-aral ng mga banal na kasulatan. Sa modernong panahon, maraming kabataan at magulang ang nalilito sa mga maling impormasyon online. Nakikilala ko ang isang kapatid na babae na kahit abala sa kanyang trabaho at pagiging ina, ay palaging naglalaan ng oras para magbahagi ng mensahe tungkol kay Hesukristo sa social media. Sabi niya, kahit maliit ang kanyang inaambag, tama niyang bahagi siya ng dakilang adhikain ng tagapagligtas. Pinatutuhanan ko na kung ipapaunan natin ang kanyang gawain, bibigyan niya tayo ng kapayapaan, lakas at karunungan para mapagtugumpayan ang mga hamon. Alam ko na mahal tayo ng ating Ama sa langit at tinutulungan niya tayo sa bawat hakbang kapag tayo ay tapat at ating sinusunod ang kanyang mga kautusan. My dear brothers and sisters, napakaganda ng salitang adhikain. Yung storya nga ni sister na kung saan sabi niya kahit na maikling bagay, kahit sa simpleng paraan ng pag-post ng mga mensahe sa social media, ay para sa kanya naging part siya ng adhikain sa simbahan ni Kristo. Na nagustuhan ko yung word na adhikain kasi ito'y nagbibigay sa atin ng devotion, commitment na gawin na mangin part tayo sa misyonaryo ng Panginoon. Sabi nga niya, this is my work and my glory to bring to pass immortality and eternal life to man. Na gusto niyang ipasa sa atin yung eternity and eternal life to man. Immortality, no? Yun ang matatanggap natin kapag tayo ay after na kamatayan, magkakaroon ng resurrection, kung magkakaroon tayo ng katawan na hindi na magkakaroon ng sakit panghabang buhay. Naalala ko yung mga nangyari sa this week. Sobrang busy po at alam ko na alagaan din natin yung ating katawan. Kaya mamaya matutulog po ako ng early. Kahapon po after ng klase, half day ay nag-travel po ako papunta sa isang city. Yung travel po niya, if traffic nasa 3 hours, pag hindi po is 2.5. Nakarating po ako doon umalis po ako ng 12, nakarating po ako doon before 3 or mga 2:30 or before 3
nagantay po ako until 5:30 pasado para po sa aking kasi nag-aaral po ako. And nakauwi po ako sa bahay, umalis po ako doon mga 7 o'clock sa school, and nakauwi ako sa bahay mga 10 o'clock. Nakita ko talaga yung pagod kasi may mga bit-bit po ako, and nag-present po ako ng aking defense. And doon ko po napagtanto, no, habang nakasakay ako sa bus, naisip ko sa sarili ko na talagang hindi mo, kasi may time po habang nakaupo ako doon, nag-aantay ako sa aking defense. Sabi ko, hindi mo talaga magsiserve two masters at the same time. Halimbawa, nag-aaral ako, tapos gusto ko kumita ng pera, so mamamatay po ako pag ganun, di po ba? Kasi wala na akong tulog. Kasi pag umaga, full-time teacher po ako. And then, pag hapon, ay yun po, gumagawa po ako ng Come Follow Me. And naghanap pa po ako ng part-time job. So, wala pa po. So, part-time job muna na, kasi yung trabaho ng part-time, kasi hindi mo alam kung kailan ka ihinto yung trabaho eh, no? So, yan siya, no? Tapos mag-aaral pa ako. So, kagabi, nang dumating ako mga 10, talagang sobrang pagod na. I unpack my things and pumunta ako sa taas, nag-part-time job. After po nun, ginawa ko pa po yung thesis ko, yung title defense uli, kasi lahat po doon okay, pero gusto ko po na yung bang satisfied ako sa gawa ko, hindi yung unlike noon na pasang-awa lang, or salita nila na bahala na, as part ma-comply natin na makapasa, okay na. Ngayon iba na yung level ng thinking natin, no? So anong connection dito sa gospel na tinag-aralan natin ngayon? Yun nga, yung you cannot serve two masters at the same time, na pwede kang maging successful sa isa, pwede kang hindi maging successful sa isa. Tuloy ko ngayon paghahanap ng pera. So kung nasa field ka ng business, mayaman ka, and I'm not sure if makapag-aral ka pa, pwede, no? But multiple, hindi na po kaya. Sabi ko, I cannot, parang quota na ako, no? And I realize na parating nare-remind ako, and grateful for my learning sa simbahan na tinutulungan ako na matuto at umunlad. Matuto in the sense na yung mga experiences ko sa buhay, especially yung nakakapagod, and sabi ko, in the end, merong resulto. Pinapanalangin ko na lang na bigyan ako ng Diyos ng kalakasan na parati akong maging malakas and healthy. And then, doon nga po, during pag-aaral ko, sabi ko, saan kaya ako kukuha ng nito, pambayad? Kasi hindi ko na-expect, even though public school siya, pero hindi ko na-expect na may babayaran doon sa advisor, di ba? Kasi, and then doon, every time na defense, mga ganon. So, parang, napaisip ako, God, saan kaya ako kukuha ng pambayad nito? And I know that the Lord hears. And sabi ko, wag ko na munang intindihin. Ang mahalaga is time upon time, precept upon precept. Alam niyo po yung papasok dito yung adikain sa simbahan. Bawat ginagawa ko since before po ng buhay ko, yun po inaalay ko lahat sa Panginoon, sa ating Ama sa Langit. Yun po ay totoo. Yung mga achievements ko po sa buhay, sabi ko, ito lang po yung pinakahangganan ng sabi ko sa sarili ko. Mamamatay ako ngayon, ano yung pagmamalaki ko sa Diyos? Di po ba? Kaya ano yung pwede kong pagmalaki? Wala. Wala po ako yung pagmalaki yung mga natapos ko. Hindi ko pwede yung pagmalaki. Yes, pwede ko siyang pagmalaki, pero iba yung yung point ko na pagmalaki mo siya na mayabang. Wala ako dapat ipagmayabang sa Diyos kasi hiram lang yung buhay ko. Sa Kanya tong lahat. Kaya yung mga achievements ko, sa Kanya to. Kasi without Him, wala ako eh. Wala ako sa buhay. Mga adikain ko, mga inspirasyon ako sa mga ibang generation. Especially sa mga tatay na parang they felt na wala ng pag-asa kasi late na ako naging matured, late ko na na-realize kung gaano kahalaga yung pag-aaral, gaano kahalaga yung paghanap ng trabaho. And ako po'y isang testament na hindi huling lahat. No? Habang may buhay ka, pwede kang mag-aral, pwede mong baguhin yung future mo pagdating sa employment. Yun. So, para sa akin, yung adikain is to become an inspiration sa ibang tao, hindi lang sa aking sarili. Yung pagtulong kasi,
nakadepende yun eh. Sabi ko nga, I am grateful that na naging teacher ako sa simbahan, gumagawa ako ng Come Follow Me, na mababahagi ko yung mga mensahe na natutunan ko araw-araw sa buhay ko. Mahalaga po na magpatuloy tayo. Sabi ko nga kanina, pag-uwi ko, bago ko gawin yung mga dapat kong gawin sa school or sa mga sa trabaho sa school at sa pag-aaral ko sa isa pang school, unahin ko muna yung Diyos. Kahit na habang nagsasalita ako yun, nakapikit ako. Pero masaya ako. Bakit po? Kasi hindi posible ang lahat kung wala siya eh. Wala yung Panginoon sa buhay natin, wala siya. Alam niyo po kahapon yung during sa defense, no, nagtawanan na lang yung mga dean at yung mga doktor doon na nag-ask question sa akin. Nagustuhan ko yung sabi nila after prayer. Sabi ko before magsimula, sabi ng sa admin na doktor din, sabi niya, sir, may prayer ka ba? Yung ready-made? Sabi ko po, okay lang. Sasabihin ko na lang yung prayer. And after ko nagpumasok, nilagay ko yung laptop ko. Kinonect ko sa TV. And I said to them, mga doc, okay lang po ba mag-say ako ng prayer? When I pray, I ask na maging maganda yung pag-usapan namin, maging maayos. Sana marami akong natutunan sa kanila. And after that prayer, alam niyo po ba, nagkulitan na lang. Kasi yung first na na in-interview, ang tagal eh, mahaba, mga more than an hour. Sa akin, nasa 30 minutes less. Kasi after ng prayer, napakaganda ng feeling ko. Inalok ko sila ng pagkain, nadala ko yung snack. Sabi ko sa kanila, kain muna po tayo. Habang po inahanda ko po yung presentation. Tapos sabi ni Din, wala na ba dyan? Sabi ko, meron ba po din? Kumuha ako ng isa ng tawanan. Natutuwa ako kasi doon nagsimula yung conversation. Yung parang napaka-smooth lang. Sabi ko nga, sa buhay ko ngayon, nakita ko yung divine intervention ng Panginoon. I testify on that, brothers and sisters, na iba yung pag siya na yung gumalaw, napaka-smooth. Imagine yung Dean tumatawa, sila parang smooth. When they give a critic or suggestion sa akin, I felt na hindi ako na-pressure, but I felt na tinutulungan nila ako. Sabi nga ni Dean, we're not here para na parang ilagay ka sa hot seat, but we are here as your ally. Imagine nyo po yun. Ally ko sila, ibig sabihin kasama ko sila. So every time mag-ask sila ng question, I reply thank you, and sinasagot ko po yun. And after nun, napaka-smooth, nakauwi pa ako. Doon ko napasabi na basta unahin lang natin ng Panginoon, and the rest ibibigay niya sa atin. Kahit pagod tayo, kahit na mahina tayo, sige lang, unahin natin siya kasi hindi niya tayo pababayaan. Siya yung ating Ama natin sa langit. And lumapit tayo sa Kanya at maganda para sa Kanyang pagbabalik. Kasi ano yung pinag-prepare natin dito? Kayamanan sa mundo. Kasi hindi naman natin kailangan ng kayamanan pagdating natin sa kabilang buhay. Pero pag meron tayong kayamanan dito na itutulong natin sa kapwa natin, para sa akin yun yung plus points, no, na makakapag-inspire or may sabi nga we please God, piniplease natin yung ating Ama sa langit pag ginagawa natin, tumulong sa iba. Kasi mayaman tayo. Kung mayaman ako sa karunungan, tulungan ko yung iba sa pagbabahagi, pag-inspire sa kanila. No? And alam ko lahat ng may plano. Sabi ko nga, nakakapagod man, pero alam ko in the end, may bunga to. Sabi ko, yung ultimate goal ko kasi noon, brothers and sisters, is makapagtrabaho talaga sa simbahan. Particularly is basta church employed, more on educational, more on teaching, mga ganun. So but sabi ko never pa nangyari. So in God's time, in God's will, hindi ko alam, but I know God moves in mysterious ways. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng simpleng paglilingkod, pagbabahagi ng ebanghelyo at pagsuporta sa isa't isa. Sabi nga sa Doktrina at Mga Tipan, section 78 verse 4, upang ito ay makapagtatag ng isang permanenteng saligan para sa isang temporal na kaligtasan sa mga huling araw at upang mapalawak ang adikain na inyong niyakap. Yung sa time ni Joseph Smith na naging part yung past offering assistant, yung pagtulong sa mga maralita at mga nahihirapan, yung mga yung mga poor of the poor, mga mahihirap at mga nangangailangan. Kasi dalawa yan eh.
yung nangangailangan at nahihirap, yun yung tutulungan ng fast offering assistant. Well, sa simbahan natin, no, well known tayo sa pagtulong. Kaya hindi nawawala sa atin pag sinabing Latter-day Saints ay ano yan sa pagtulong. Naway, habang tinutulungan tayo, umi-increase na yung faith natin. Ako po, sabi ko sa Elders Quorum President, parang kailangan ko ng tulong. Ang laki kasi ng pamasahe papunta doon, nasa 400. And then, if every other day ako pupunta, parang hindi kaya sa sweldo ko kasi meron pa akong 4 na anak na pinoprovide pa ng kanilang mga needs. And sabi niya sa akin, tanungin natin si Bishop, sabi ko, parang naiilang ako. Yun pala, no, yung feeling na hindi ka sanay or naiilang ka na humingi. Pero sabi nga dito, no, yung Panginoon, even sa time ni Joseph Smith, talagang pinupush na nila yung pagtulong even sa fast offering, no? And sa Bishop Storehouse, ang tinatawag, until now, andyan pa rin yan. No, na pasok ka lang doon sa storehouse, kumuha ka ng mga needs mo, and then para makapag-survive ka. Yung problema kasi sometimes is nagiging yung salva me, yung term doon yung parang sarili ko isi-save ko, wala na akong pakialam sa inyo. Yun yung nangyayari ngayon na kailangan nating baguhin. Sabi sa Doktrina at Mga Tipan, Section 78, verse 7, kung ito'y inyong gagawin sa katapatan, may buong layunin ng puso, ay pagpapalain kayo sa mga bagay na ito at itatayo kayo sa oras ng kapigatian. Lahat po ng ating ginagawa sa buhay, alam ko na pag ito'y nakasentro sa plano ng Diyos, yung mga plano natin, pag tayo nananalangin na part yun ng advocacy natin, adikain natin na tulungan na ipalaganap ang kanyang salita, ang kanyang ebanghelyo sa mga hindi pa nakakatanggap, pagtulong sa iba. Alam ko sa huli, sa mga kapigatian natin, tutulungan tayo ng Ama natin sa langit. Kasi wala naman pong, pag mayroon tayong gustong gawin, pag mayroon tayong gustong ma-change sa buhay natin, kailangan nating mag-sacrifice . Hindi naman pwedeng lahat ng bagay easy na lang. Sa experience ko kahapon, doon ko natutunan na yung ating Panginoon, papagaanin niya yung mga nararamdaman natin. Yung bang sa akin na side, nakakapagod siya, pero I felt na kasama ko siya. Kasi every time nananalangin ako, I'm praying in my heart and my mind na tulungan ako, gabayan ako, na maging relax ako. Makikita ko yung plano niya sa ginagawa ko. Basta lahat ng kabutihan, gawin natin. And alam ko po sa buong puso ko na mahal po tayo ng ating Diyos. And maraming mga pagsubok sa buhay natin. Kanya-kanya po tayong dinadala. Kanya-kanya po tayong mga sitwasyon sa buhay. Minsan, we felt na grabe yung mga nangyayari sa buhay natin. Minsan din, nakakaramdam tayo na parang gusto na nating magpahinga muna, no, sa mga obligasyon, sa pera, sa responsibilidad. Ang dami. Sabi ko nga, when we were kids, bata pa tayo, yung problema natin, magaan lang. Pero habang tumatanda pala tayo, nagiging pabigat. Kasi noon, ng bata tayo, ang problema lang natin, makakain, makatulog, makapaglaro. Iniisip natin, ano pa yung gagawin ko bukas, sino yung mga tropa, di ba? Na kasama naman maglaro. Habang lumalaki ka, may mga assignments na, iba responsibilidad sa school, sa bahay. Tapos, nung ikaw na yung parents, o ikaw na yung head of the family, nanay, tatay, hindi mo na iniisip yung sarili mo lang, kundi iniisip mo yung may mga anak ka na. Diba? Sa'yo na umaasa. So, yun yung cycle ng buhay. Pero, wag tayong huminto sa pagunlad. And wag tayong huminto sa pagtulong sa iba. Sa anong paraan? And parati tayong manalangin kasi kailangan natin ng tulong ng ating masalangit. Alam ko lahat ng mga sakripisyo natin in the end, mayroong resulto. May magandang bunga to. And hindi natin kaya mag-isa yung laban na to. Kailangan natin ng tulong ng ating Diyos, ng ating masalangit. My dear brothers and sisters, maraming salamat sa pagsama. Kasi even though ngayon na para akong lutang, pero I believe na bawat sinasalita ko po ay galing po yun sa inspirasyon ng banal na Espiritu.
And alam ko na kayo din nakakapagod, no? But darating yung panahon na tayo hihimlay sa kanyang kapayapaan. So, ngayon, every season kasi para sa akin yung buhay parang seasonal siya eh. This is the season para mag-aral, magtrabaho. And then next, maririp natin na parang boring naman kasi wala na masyadong thrill, no? Ganun talaga. And mahal tayo ng ating masalangit. Ano mo yung plano natin sa buhay, either work, trabaho, paghanap ng pera, negosyo, He will listen. Pagagaanin niya. Hindi niya sinabi na madali, magiging madali. Pero sinabi niya, papagaanin niya yung mga lakad natin. And we will reap the blessing in the end. My dear brothers and sisters, maraming salamat sa pagsama. God bless you po. Maraming salamat sa lahat. All these things I pray in the name of Jesus Christ. Amen.